So ito po, lumabas na yung latest Newtam ratings kahapon, November 21, Tuesday, kung saan po number 1 pong muli ang EAT with 3.9%. Okay po, mangalawa yung sa tape with 3.5 at yung It's Showtime with 2.5%. Okay, kung titingnan nyo po yung buong buwan ng November, I think may 4 na araw na kung saan lumamang yung pong tape. Pero pag tinignan mo, ano na ba tayo ngayon? November 22 na ngayon. Kung i-average mo lahat at kung titignan mo lahat, EAT pa rin po ang magiging number 1 for the month of November, and they are still the number 1 noontime show in the country despite having a weaker signal. Meron pa rin mga lugar na hindi malinaw at hindi abot ng TV5. Pero next year, sinabi naman na ni Boss MVP, papalakasin niya yung pong signal ng TV5 to reach every corner of the country, Visayas, Mindanao, para po kahit saan sa Pilipinas mapapanood ang TVJ at Legit Dabarkads sa Free TV. Okay, so tumitindi yung laban. Talagang dikdikan. Siyempre, hindi naman tumitigil yung tape para mag-isip at maglabas ng mga pakulo para mahabol yung pong EAT. Talagang ganyan lang talaga yung laban, matindi. Okay? So, ito po, pag-usapan po natin yung latest interview ni Paulo sa Fast Talk kay Boy Abunda. So, nag-guest siya tsaka si Charis Solomon kay Tito Boy at kinlarify niya yung pong issue regarding Yen, regarding Ara, at sinabi po niya na sila pa rin ni Yen. Okay, so panoorin po natin yung video para fair lang tayo kasi nung may mga lumalabas na issue, binlag natin. Nung sumagot siya, kailangan din nating i-report, syempre. Ito. Ng bayan, kayo na ba ni Ara San Agustin? Dali lamang, may sunod yan. Kama, kayo pa ba ni Yen? Will you talk or will you dare? Okay, talk. Okay, para matapos. Ano ang kasagutan, Pao? Yes, kami pa ni Yen. And Sila pa. alam mo yung kumakalat sabi ni Ara, it's an edited video of a portion in Itbulaga. And it was maliciously edited. It's a love, parang skit triangle ni Ara, ako, at saka si Candy, played by Betong. And they just keep on posting the Okay. Ara side of it. So yun ang pinanggalingan, Yes. kayo pa rin ni Yen. Yes. Ayun. So, ayun, at least kinlarify na ni Paulo. Ang dami kasi lumalabas na mga issue. Di ba na-report din natin na birthday ni Yen, hindi nabati online ni Paulo. So, pero sila pa rin daw ni Yen. At narinig ko naman, I think sa party ni Yen, di ba, si Paulo, nag-greet naman ni Paulo personally itong si Yen. Hindi naman lahat kailangang nasa online. Sinabi din naman natin yan doon sa previous video. So, that's good to hear na sila pa rin yan. Syempre, ayaw natin yung mga hiwalayan na yan. Gusto natin yung pag-ibig ay magtuloy-tuloy at maging strong yung kanilang relationship. Diba? And yung kay Ara naman, kinlarify din niya na, pero yun lang pagkasabi lang niya, maliciously edited. Okay? Yung video, kasi parang love triangle daw yon, silang tatlo ni Betong. Hindi, pero sa akin, hindi mo naman masisisi yung mga fans kung merong iisipin na gano'n. Hindi naman, ano naman na sila ni Betong yung machismis, di ba? Alam naman natin na straight sila pareho. O syempre, ang machismis, itong si Paulo at si Ara, dahil yung sa closeness nila doon sa mga skit na yon. So, ang ibig sabihin lang nun, kung masasabi ko kay Paulo, na effective sila. Effective silang umarte, effective silang ginampanan yung script, yung skit. Kasi may mga napaniwala sila ng mga tao na may something. Diba? So, ganun lang din yon. Parang pag effective ka no kontrabida, 'di ba? Inaaway ka ng mga tao kasi napaniwala mo sila na kontrabida ka talaga. Ganon din yung kay Paulo. Hindi mo talaga maiiwasan. And syempre, alam naman natin si Paulo din, may parang image din na medyo playboy. 'Di ba? Hindi na natin maalis 'yon. 'Di ba? Hindi na natin maalis 'yon. So, meron talagang mga tao na mag-iisip ng ganun. Pero at least kinlarify na nila ngayon na that is for the love triangle lang doon sa tape at wala talagang relasyon daw itong si Paulo at si Ara, which is
Which is good kasi si Yen pa rin at si Paolo eh. So we wish them na maging maayos. Ako, yung iba sinasabi na galit ka kay Paolo, paragi mong binabash si Paolo. Ang naging issue ko lang naman talaga kay Paolo ever since yung buong sustento issue. Pero sa mga naririnig ko ngayon, I think inaayos na naman ata. Meron na namang gusto ko lang maayos din yung sa sustento part na yon para hindi maapektuhan yung relasyon nilang mag-ama in the future. Lalo ngayon, maganda naman yung takbo ng karir ni Paolo, di ba? Now is the best time para ayusin yung mga hindi niya naayos dati for whatever reason. And ayun, wala namang ginagawa sa akin si Paolo para magalit ako sa kanya. Talagang yun lang, yung sa sustento issue lang. Kaya may mga nasasabi tayo before. Pero ayun, I wish him the best of best wishes para sa kanyang relasyon with Yen, sa kanyang relasyon sa mga anak niya. And ayan, yun naman. And yung sa mga movies niya na parating, I think meron sila ni Rian Ramos na movie. So, ayan, magkaiba man ng sinusuportahan na noontime show. TVJ yung sinusuportahan ko, siya host doon sa kabila, di ba? Syempre, gusto mo namang maging maayos yung tao at maging maayos yung buhay ng tao. Ayaw mo na, naririnig ko naman, mabait naman yan si Paolo sa mga kaibigan niya at sa mga kakilala niya. So, ayan. Yun lang naman ang gusto ko masabi dito. Baka sabihin kasi parating bash na lang kay Paolo, parating maging patas tayo. Kung ano yung ni-report sa news, kung ano yung ni-report, yun ang ibabalita natin. Tapos pag nagsalita na ang side ni Paolo, i-report din natin. So, yan lang. Yun lang po ang aking masasabi tungkol dyan. At yun, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Bukas po, Thursday, nood ulit tayo. See you 2:30 PM, EAT Daily, yung FB Live po natin. Thank you very much guys. Good night.